Bawat sentimo may value. Kaya, kung saan makatipid, doon ako. Hi, this is Riz. Pamilyado at inaasahan sa pamilya. Mag 2 years na akong trainee dito sa Japan. At ngayong araw na to, meron akong isi-share sa inyo na tipid tips na ginagawa ko. Kagawa Bank yung account ko, kaya dito din ako mag-withdraw. Dito kasi 110 yen lang yung deduction kahit gaano pa kalaki ang amount na i-withdraw mo. Kaso, hindi ka pwedeng mag-deposit dito gamit ang remittance card. Kaya kailangan kong pumunta sa post office kasi merong ATM machine doon na Japan Bank na pwede kang mag-deposit gamit ang iyong remittance account. After kong mag-withdraw ay dali-dali na akong pumunta dito sa post office kung saan meron yung Japan Bank. Less than 2 minutes lang naman yung layo, kaya sayang naman yung 340. Kasi kung dito ako nag-withdraw ay 450 yung deduction. And pupunta na lang dito para mag-deposit. And every time na mag-deposit ka, kahit anong amount, 450 lang talaga yung charge. Pero bukod yung service charge kapag naipadala mo na dun sa Philippines. Meron na yung mga cut-off. I'll give you example. Let's say, mag-send ka ng 100,000 yen. Ang service charge is 1,500 yen. Kaya hindi lang sa pag-withdraw, sa pag-deposit, kahit na rin sa pagpapadala, tinitingnan ko rin kung saan ako makatipid. Pag nagpadala ako, bultuhan kasi ayoko ng charge ngayon, charge na naman ulit kasi kulang, ayoko ng ganon. Even when I was in the Philippines, kapag mag-withdraw ako, bultuhan na rin. And then, kung ano yung bank account ko, doon din ako mag-withdraw na ATM. Kasi walang extra charge kapag the same account. And since nakatipid tayo ng 340 yen sa pagpapadala, kaya I could use it for my drinks. And itong banana drinks ang favorite ko dito sa vending machine na to. By the way, kahit saan ka dito sa Japan, anywhere you go, meron talaga siyang vending machine. Iba at iba din pala yung price ng mga vending machine dito. Like, for example, ito 100 yen lang halos. And then sa ibang mga machine, let's say for example, sa mga like train station, yung mga prices is mas mataas. Like 170, 180, something like that. So, ayun, gusto ko lang i-emphasize na kanya-kanya tayo ng diskarte. Baka kasi sabihin ng iba, 340 yen lang naman yun, bakit hindi mo pa i-withdraw sa post office at isahan na lang? Hindi ka pa mahasal. Well, for me lang naman po yun. Hindi naman nakakapagod yung 1 to 2 minutes by bike for me, and 340 is too much for me already. And I could have used it for something else, right? And pira ko naman to. Pinaghirapan ko to, pinagpawisan ko to. Kaya alam ko kung paano gastuhin yung pera ko. Meron kasing iba, sasabihin ka agad sa'yo, ang kuripot ko. Who cares? May pamilya ako at may pinapaaral ako. So, maara to. Kung magpadala ka, less than 1 minute, rajud na. But then, video man, so it would takes you like 5 minutes. And by bike, I have to go back to the apartment like 2 minutes or 3. By the way, lunch break nga lang pala to, so kailangan ko talagang magmamadali kasi 45 minutes lang yung lunch break namin and then kakain pa ako. Pag after work kasi ako magpadala, mas mahal na rin yung charge kasi doon na ako sa mall magpapadala. So kana akong mga kauban ron, kabalo na sila nga anong dugay kay ko. Tanaw na to kung unsay ilang reaction, unsay ila istorya. Agay bilat. Hi, tadaima, aray. Nganong dugay ko doy? Nganong dugay kay ko doy? Ha? Oh, sige ra lang ko isandol. Nag-vlog na pod. Morito, hi. Itadakimasu.